dinadala sa pagsamba. At kung hindi natin nakikita ang Diyos na tunay na nagpapasaya sa atin, problema na natin yon. At malaki ang problema natin. Kung wala tayong nakikita, kundi kapangitan, kapulaan, yung mga sablay sa buhay, may something sa atin. Because if not, we can easily God appearing and revealing Himself to us. At magdiriwang, sasaya, sasamba sa Kanya. Ngayon, ang dulo ng kasayahan nila at pagsamba, yung kanilang pagtalima sa Diyos. Noong una, ang mga pantas, ang sinusundan nila yung tala. Saan yung tala? Nasaan yung tala? Dahil kung nakita na yung bata, nagpakita sa panaginip, ang Panginoon ang sinabi, huwag na kayong babalik kay Herodes. Kaya nag-iba sila ng daan eh. Bakit? Anong pakay ni Herodes? Kung sa unang bahagi, sabi, kapag nakita niya ang bata, ituro niyo sa akin kung nasaan ha. Bakit? Anong pakay niya? Ipapatay yung bata. Kasi kung sa first part ng gospel, nung isinilang na ang Mesiyas, hari ng mga Hudyo, nagulantang si Herodes, siya ang hari noon eh. Kaya ang gusto niya, makita ang bata at ipapatay ito. O ngayon, nagpakita ba ang bata sa kanya? Hindi. Kaya namatay siyang sad. Kasi yung mga pantas, nag-iba na ng daan. Masaya, sumasamba, sumusunod sa kalooban ng Diyos. Naglilingkod. Paglilingkod is not only about nagsakristan, nagbasa, nagpare. Paglilingkod is doing what is good. Paglilingkod is you never get tired of understanding people. You never get tired of forgiving people. You never get tired of doing what is proper and good. That is pagsunod sa kalooban ng Diyos. Uulitin ko, ang Diyos nagpapakita lagi. At kung hindi natin siya nakikita, malaki ang ating problema. Problema natin yun. And once na nakita natin ang Diyos, life will always be joyful. And this joyful life will lead us to worshiping the Lord. And once you worship the Lord, dadalhin ka na sa paglilingkod. Pagiging mabuting tao. And you will never get tired of being good. Why? Because every day you see and experience the goodness of God. Amen. Amen. Sumasampalataya ako